Okay, congregationalism or congregationals. Basta, congregationalism. Anong ibig sabihin ng congregationalism? Bal, anong ibig sabihin ng congregationalism? Yung church yung kumbaga may decision sa, kumbaga pangkalahan ng mga decision yan. Ibig sabihin lahat ng miyembro, no, hindi lang pastor, but lahat ng members ay kasama sa lahat ng pagdidesisyon, no? Syempre, under the authority of the word, na? Hindi po pastor lang ang nagde-decide kung anong magustuhan, maisipan ng pastor, yun ang masusunod. Hindi. Ang atin po, kayo, na mga miyembro, ako din bilang miyembro ng iglesia, although nagpapastor sa inyo, lahat tayo ay may boses or lahat tayo magdedesisyon. No? Mapapractice natin yan kapag, for example, mag-ano na tayo, pipili na tayo ng pastor na formally i-ordain bilang pastor ng his community. Or kapag may mga bago nang idadagdag ang Panginoon. Or kapag may magpapa-member, papayag ka ba? No? Parang ganun kasi yan eh. No, parang for example, may bago and ilang buwan nakasama natin siya, ipepresenta siya dito na siya ay may kagustuhan na maging miyembro. So, uobserbahan natin siya, hindi lang ang pastor, bawat isa sa atin, and darating ang time, magboboto-botohan tayo, o tatanggapin ba natin siya o hindi. Nandun yun. So, lahat tayo magde-decide. Ganun yun. Okay, so, kaya, dapat kayo, aral kayo ng salita, kasi ang desisyon, gagawin natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi lang yun, ay, ito pogi ito. Sige, tanggapin natin yan. Hindi ganun yun. No? So, dapat makita natin siya sa liwanag ng salita. Ano pa yung sunod? Polity, ano pa? Ano yung sunod? Membership. Church discipline. Ano bang ano natin sa discipline? Okay, ano lang. Mahalaga ang disiplina. Bakit? Ano yung kahalagahan ng pagdidisiplina sa iglesia? Bakit kailangang may disiplina sa iglesia? Para? Panatilihin ang? Si Jill. Panatilihin ang pakabanalan ng iglesia. O, bakit kailangan nating panatilihin ang kabanalan ng iglesia? Para sa? Bakit kailangan panatilihin ang kabanalan sa iglesia? Dahil yun ang magiging? Papa, mama. Bakit po? Bakit kailangan panatilihin yung kabanalan? Okay, hint po, evangelism. Ibig sabihin yung ano tawag doon? Patotoo. Para mapanatili natin yung ating patotoo. So, ganun po kalaga ang disiplina. Okay. So, nag-review muna tayo, no? Another review. Ano yung tatlong layunin ng iglesia? Tandaan niyo yan? Tatlong layunin ng iglesia. Una, sambahin ang Diyos. Pangalawa, pagtibayin ang iglesia. Pangatlo, pahayag ang ebanghelyo or parang pagliligtas sa mga hindi pa ligtas. Parang ganun po. Okay, tatlong layunin, pagsamba, pagpapatibay sa iglesia, pagliligtas sa mga hindi pa ligtas. So, ang una nating na-discuss na is ang unang layunin, ang pagsamba sa Diyos. Ano yung dalawang uri ng pagsamba sa Diyos? Dalawang uri ng pagsamba? Corporate worship, tsaka individual worship. Anong relasyon ng dalawang yon? Hindi po mag-boyfriend-girlfriend. Anong relasyon? Okay, ganito na lang muna. Ano yung
Saan sa dalawa yung pinakamahalaga? Corporate worship or individual worship? Corporate worship. Bakit? Ay, dapat marinig po kayo sa online. Nandiyan ka ba, Arshan? Nandiyan man si Arshan. Sige. Dito kasi nakasentro yung salita ng Diyos na magdadala sa personal na mensahe sa individual Na pagsamba. pagsamba. Okay po. So, ibig sabihin, ang pinakamahalaga po ay corporate worship dahil dito, hinuhubog ang ating personal na pagsamba or personal na worship. Ano nga po ibig sabihin ng personal worship? Okay, Mike. Pag magsasagot, Mike po, para marinig sa online. Anong ibig sabihin ng personal worship? Naalala niyo yun Namumuhay sa presensya ng Diyos. Okay, personal worship is araw-araw na pamumuhay sa presensya ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pamumuhay natin araw-araw sa presensya ng Diyos ay dapat hinuhubog sa corporate worship or sa pangkalahatang pagsamba. Ngayon, anong kahalagahan ng personal worship sa corporate worship? Anong kahalagahan ng personal worship sa corporate worship? Di ba? Mahalaga ang corporate worship para sa paghubog ng personal worship. O ano naman ang kahalagahan ng personal worship sa corporate worship? Sige. Mapo-first honor ka na yan. Inihahanda yung sarili para sa corporate. Okay, ang kahalagahan ng individual worship ay paghahanda para ulit sa corporate worship. No? Parang ganito po 'yon. 'Di ba dito, etong ginagawa natin, ito yung corporate worship. Pangkalahatang pagsamba po 'to. Okay? So dito, tinuturuan tayo ng salita, nananalangin tayo, pinapalakas natin isa't isa. So dito, nauhubog ka para paglabas mo dyan, Monday hanggang Sabado, yun yung personal worship mo. Paano ka namumuhay? Yun yung personal worship. Paano ka namumuhay araw-araw? Sumusunod ka ba sa Diyos? 'Di ba? Pag ikaw lang mag-isa, sa pamumuhay mo, niluluwalhati mo ba ang Diyos? Yun yung personal worship. Ngayon, yung personal worship, naghahanda yan para naman sa susunod na pangkalahatang pagsamba. Nakakuha niya po, Lola? Nay Pearly? So, ibig sabihin, di ba, for example, Monday to Friday, Monday to Saturday, nag-obey ka kay Lord, nag-aaral ka ng salita, di ba, pagdating mo sa linggo, handang-handa ka. Pero di ba, kapag Monday to Saturday, personal worship mo, hindi ka sumusunod, may ginagawa kang kababalaghan, maraming patagong ginagawa. So, pagdating sa linggo, sa pangkalahatang pagsamba, hindi tayo ganun kahanda, di ba? Mahiya tayo, wala tayong kasabikan, di ba? So, inahanda tayo ng personal worship para sa corporate worship. Pero hinuhubog tayo ng pangkalahatang pagsamba para naman sa individual na pagsamba. Ganun kahalaga yon. Okay po? Okay. So, lastly, balik tayo sa pangkalahatang pagsamba. Ano-ano nga yung mga elements or sangkap ng corporate worship? Arshan, natatanda mo? Ano yung mga elements ng worship? Ilan yon? Dalawa. Confident mo, Sarah Joyce eh. Ilan po? Dalawa? Ano yung dalawa ngayon? Lima. Lima. Teka, ano yung dalawang iniisip nyo? Ha? Oh, sangkap nga. Elements. Bakit dalawa? Hindi ano yun. Type lang yon. Type yon ng corporate worship. Ay, buti na nabanggit mo. Okay, may 5 pong sangkap ng worship, pero may 2 uri ng worship. Ano yung 2 uri ng worship?
Hindi po, uri ng o nga no, uri pala ng worship. Uri ng corporate worship pala. Yung ginagawa sa corporate worship, may dalawang klase. Normative tsaka regulative. Ano nga po yung normative? Mic po, mic, para marinig nila Arsha. Nila, no? Kala mo may... si Arsha na pala nandiyan. Yung normative, ito yung ginagawa sa iglesia na pang ano lang, yung normal lang. Kung ano lang yung gusto na gawin o idagdag, yun lamang. Ang parang Normative po, normative. yung normative, oo. Kung ano lang Yung gusto nilang gawin. Gawin lang. Okay. Okay. Yung regulative naman, yun yung mga ginagawa, doon lang yung utos lang ng Diyos. Okay. Yun lang. Sinusunod lang ang utos ng Diyos. Okay. Pag regulative worship po, kung ano yung inutos ng Diyos, yun lang ang gagawin. Yung normative, kung anong gusto ng tao. Pero meron pa pong mas maano na definition ng normative. Sino makapagbigay? Nandun na tayo, yung parang gusto lang ng tao. Tama yon. Bigyan pa natin ng, kumbaga mas linawin pa natin. Normative. Sige po. Naka-on po. Yan. Parang hindi pinagbabawal. Okay. Yan. Ah, Kumbaga, paggawa ng mga okay lang, hindi pinagbabawal kung ano lang yung parang hindi naman masama, pero hindi rin naman, hindi pinagbabawal, pero hindi din naman inuutos. Hindi din naman inutos, parang ganun yung normative. Example niyan is, ano ba mga example na binigay natin? call to worship. Yung altar call, pati yung sa mga worship. kanta, yung pagkanta, yung nila, parang concert style na, no? Yung mga ganun, oo. So yun, mga example lang yun ng normative. Okay, balik tayo. Ano po yung 5 kasangkapan ng corporate worship? 5 elements sa corporate worship. Una, hindi naman siya kailangan na order. Kahit ano doon. Sige po, Nay Pearly. 5. Una. Ay, naka-off ata yung pagbabasa ng Biblia. Pangaral ang Biblia. Pangangaral ng Biblia. Napanalangin ang Biblia. Panalangin ng Biblia. Nananalangin tayo ay nagpagpapahayag. Teka lang. Awitin. Awitin ang Biblia. Yan, pag-awit ng Tingnan ang Biblia. Pang-5, Tingnan ang Biblia. tingnan ng Biblia. Okay. Tama yun. Elemento, ibig sabihin, ano yung ginagawa natin sa pangkalahatang pagsamba? So, ito yon. Dapat may pagbabasa ng Biblia. Kaya di ba kanina, kita nyo, dami natin binabasa, no? Pagbabasa ng Biblia. Pangangaral ng Biblia, ito yung sentro. Sentro ng pagsamba natin ay ang pangangaral ng Biblia. Okay? Pangatlo, pag-awit ng Biblia. Kaya may mga hymns tayo. Okay? Huwag niyo pong babaliwalain yung hymns. Again, ang hymns po actually is parang preaching din yan ng word. Kaya lang, may tono. By the way, baka lang naman, i-open ko lang to. I was thinking na sa web app natin, nilalagay ko na po yung mga hymns, no? Nakalagay po yan dyan. Tapos, desire ko po, kaya lang hindi ko na to kaya. So, maghihingi lang ako kung sinong pwede makatulong. Desire ko na bawat hymn ay ipapaliwanag sa Tagalog. Hindi translate, paliwanag. Ibig sabihin, hindi mahaba. For example, yung paragraph na tong, yung thought lang, ibig sabihin nito, ganito, ganyan. Para, di ba, para sa mga umaawit. Kasi ako, ito yung isa sa mga bagay na nakikita ko sa mga reform be. Oo, ano sila sa hymns, pero sigurado ka ba na yung kasamahan mo na umaawit yan, naiintindihan nila yan? Ang hymn kasi, preaching din yan ng word. Ibig sabihin, dapat naiintindihan niya ng umaawit.
So desire ko na ilagay yon na kada ano, merong explanation para kahit kinakaawit mo sa English, alam mo yung kung anong ibig sabihin ng inaawit mo. So yun po yung desire ko. So sa mga may kakayanan na gawin yon, pag-pray natin at nawa magawa natin. Ngayon, inisa-isa ko na na-upload ko na. Nakita niyo ba yung latest update? Hindi, iba na. Iniba ko ulit. Parang, iniba ko ulit. Pakita ko lang sa inyo konti. Ganito na po itsura niya. Makikita niyo ba? Ganito na po siya. So, sa hymns, makikita niyo ano yung mga lista ng kakantahin. So, titingnan nyo ano yung kakantahin. For example, number 83, By Grace Alone. Ang ginawa ko na po, may naka-number na dyan. 83, dito banda yan. I-click mo yan, nandun na yung mga kanta. So, hindi na, di ba, nung kagabi, pupunta ka pa sa Google Drive, inano ka na, nilapat ko na dito. So, i-click mo na lang yan. Ayan, tunog na. Tapos, yung lyrics naman, pindutin mo lang yan, nandyan na rin yung lyrics. So, pwede na kayo mag-practice. Web app lang. Di ba? So, sa mga family worship nyo, pwede, dito na kayo, mano. Na. Kaya lang, ang gusto ko pa, may explanation sa ilalim. Para, for example, yung mga kasamahan natin na hindi naman ganun ka, kasi ang lalalim ng English ng hymns, no? Malalalim, di ba? Nay Pearly? May nag-explain. Yon. Yun ang maganda. Pero sa atin, hindi na yung kung sino yung sumulat kasi medyo mahaba na yun. Parang ano lang po, anong ibig sabihin ng kantang to? Para pag inawit na ng kapatid natin, alam niya kung ano yung inaawit niya. Yun yung dapat kasi. So, baka naman, Gab, no? Si Bal, si Ara Joy, si Jill, tsaka si Yana. Sali na natin si Jean. No? Nawa, magawa natin. 444 hymns po yun. No? So, yun lang naman. Nawa, magawa natin ng ano yan. Okay, pag-awit ng Biblia, isa yan sa elemento. Panalangin ng Biblia. Kaya kanina natutuwa po ako yung corporate prayer natin, inisa-isa po talaga. So nawa hindi kayo nababagot sa ganun or hindi kayo parang tagal-tagal naman. No? But always bigay natin yung oras sa pananalangin. No? Okay, so yun po, review natin yon. Ngayon naman, dito na tayo magsisimula sa atin pong pagpapatuloy sa chapter 7, ang layunin ng iglesia. So tayo po'y manalangin muna. Humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Our Father in Heaven, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa kagalakang ibinigay mo sa amin, even sa pagsasalo-salo ng pagkain, na tunay na magbibigay ng kalakasan sa aming pisikal na pangangatawan. At sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral na ito, inihingi namin sa iyo, O Diyos, ang patuloy na pagbibigay ng karunungan sa amin at kaunawaan, at makita namin ang kahalagahan nito sa aming personal na pamumuhay at pamumuhay bilang iglesia. Turuan mo kami, aming Panginoon, na ito'y aming maalala palagi at ito ay patuloy na humubog sa aming pamumuhay habang binabago nito ang aming mga pag-iisip. Nawa, ang aming lakad ay patuloy na magbigay ng kaluguran at luwalhati sa iyong pangalan. Dahil ikaw po ay nararapat ng lahat ng ito. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoon, Heso Kristo. Amen. So, papatuloy tayo sa part 2, and nakaraang linggo, natutunan natin ang kahalagahan ng unang 6 na chapters. Hindi lang actually last Sunday, but parang 3 linggo ata natin to inaral. And pinakita sa atin yung kahalagahan ng unang 6 na chapters. And quickly, ano nga ang kahalagahan ng unang 6 na chapters? Ano yung kahalagahan nun para sa chapter 7, yung chapter 1 to 6? Anong kahalagahan nun sa chapter 7? Aking asawa? Ano yan?
Anong kahalagahan? Tawa na lang siya. Chapter 1 and 3, ano yung kahalagahan nun sa chapter 7? Tandaan nyo? Ayun, tandaan nyo na. Dito hinuhubog sa layunin ng iglesia. So, ang chapter 1 and 3, ang siyang Naghuhubog. Kumbaga, yun yung reflection. Kumbaga, Aha. ng church. naging ganun yon dahil sa layunin, no? And ano naman yung chapter 4, 5, 6? Anong kahalagahan nun? Ikaw na lang din. Upang gawin ang layunin ng Okay, yun yung mga kasangkapan upang gawin yung layunin. Okay? So, simulan nating talakayin ang nasimulan na natin na talakayin ang unang layunin ng iglesia. At iyon ano yung unang layunin ng iglesia? Pagsamba sa Diyos. At nalaman na natin yung elements. Ano yung elements? Kasangkapan? Ulit. Pagbabasa ng Biblia, pangangaral ng Biblia, panalangin ng Biblia, awitin ng Biblia, tingnan ng Biblia. So, good. Lagi nyo tandaan yan. Ngayon naman, sa hapong ito, patuloy natin aaralin pati na rin ang dalawa pang layunin ng iglesia. So, pero bago tayo pumunta sa dalawa pang layunin, meron pa tayong kailangang tingnan sa corporate worship. So, malinaw na, maaari nating mapansin na kapag nagtitipon ng iglesia, hindi lahat ng detalye ay tahasang inilahantad sa kasulatan. Di ba, regulative principle tayo? Ano yung regulative principle? Regulative principle of worship? Hindi, yung regulative po. Regulative is pagsamba ayon sa sinabi ng Biblia. Nakakalito ba? Hindi naman. Sige, okay lang po. Okay lang yan para mas matandaan natin. Regulative worship ay pagsamba ayon sa sinabi ng Biblia. Pero, hindi lahat inilantad. Oo, nandun, malinaw. Dapat basahin mo ang Biblia. Dapat ipangaral ang Biblia. Dapat panalangin mo. Dapat awitin mo. Dapat makita mo yung Biblia. Pero hindi lahat, no, inilantad. So, gaya ng Hindi tinukoy sa salita ng Diyos ang bawat practical na detalye. Ang mga practical na detalyeng ito ay tinatawag natin na mga, take note of this, kalagayan ng pagsamba. Kalagayan or circumstances. Kalagayan ng pagsamba or circumstances. Upang mas maunawaan niyo yung tinutukoy ko, kasi baka, ano ba yung tinutukoy mo dyan? Ganito ang tinutukoy ko po. May mga tanong akong ibibigay para mas maintindihan nyo yung circumstances ng pagsamba. Again, tandaan nyo, elements ng pagsamba, yung 5. Elements yon. Ngayon naman, circumstances or kalagayan ng pagsamba. Para maunawaan nyo, ano bang ibig sabihin ng circumstances, sasagutin ko siya sa pamagitan ng tanong. Gaya ng ganito. Saan tayo dapat magtipon? Dapat ba sa labas? Dapat ba naka-aircon? Dapat ba bukas? Dapat ba malayo sa mga kabiasnan? Yun, di ba? Hindi sinabi yun sa Biblia. Saan kayo dapat magtipon? Pero wala yun sa Biblia. Ano pa? Anong oras dapat yung pagsamba? 10 a.m.? 9 a.m.? Dapat ba 7:30 a.m.? Sinabi ba yun sa Biblia dyan? May makita ka ba na, 7:30, gising na, samba na kayo? Wala, di ba? O yun. Ano ang tamang pagkasunod-sunod ng gawain? Ano bang mauna? Pananalangin ba? Or pangangaral ba agad? Or pagbabasa ba? Anong una? Anong dapat tamang order? Walang sinabi. Ano bang una? Sabbath school? Di ba? Yung morning service dapat 2 p.m. Afternoon service dapat 7 a.m. Baliktad din. Di ba? Sinabi ba yun? At
ano-anong mga kasangkapan ang maaring gamitin. Pinagbabawal ba ang mic? Bawal ba ang speaker? Bawal ba may organ? Bawal ba may computer? Di ba? Nakikita niyo po, yun yung mga tinatawag na circumstances or kalagayan ng pagsamba. At ito ay hindi explicit or hindi diretsahan or hindi hayagang sinabi kung ano ang dapat gawin. Kung titingnan natin ang bagong tipan, ang mga mananampalataya po ay sumasamba sa iba't ibang lugar. No? Kung babasahin niyo yung New Testament, sumasamba sila sa templo, sumasamba sila sa mga tahanan, meron din sumasamba sa tabing ilog. Tatandaan nyo? Di ba sila Lydia, doon na save si Lydia, di ba, sa tabing ilog. Ngunit hindi ito naguutos ng isang permanenteng lugar. Okay, kaya nga pag nabasa mo yung story ni Lydia, uy, dapat pala pastor sa tabing ilog tayo sumasamba kasi sila tabing ilog sumasamba, hindi ganoon 'yon. Hindi inutos 'yon. 'Di ba? Sinalaysay lang na may nagsamba doon sa tabing ilog. Pero hindi 'yon isang permanenteng utos na doon sasamba. Dahil dito, ang mga iglesia ay dapat gumamit ng banal na karunungan. And maingat na paghatol or pagdidesisyon na ginagabayan ng kasulatan sa paggawa ng mga pasya, kung anong oras tayo, saan tayo, anong dapat gamitin natin. And sapat po ang kasulatan upang pamahalaan ang pagsamba. Ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan sa karunungan, kung kaya po ang mga iglesia ay dapat magpasya gamit ang biblikal na karunungan. No? Ibig sabihin, nagtatanong tayo ng mga bagay tulad ng nakakatulong ba ito upang malinaw na marinig ng kongregasyon ng salita? For example, yung tanong ba, dapat ba may mic or demonic yung mic? May mga ganun, di ba? Kailangan ba may mic or demonic kapag gumagamit ng mic? Yung iba sasabihin, ang Panginoong Hesus walang mic dapat di kayo gumagamit ng mic. Di ba ganun? Pero wala namang utos, di ba? So, paano ka magde-decide? So, pwede tayong mag-decide sa pamagitan ng pagtatanong, makakatulong ba yon? Gets nyo? For example, ganito ako magsalita. Walang mic. Okay ba? Okay? Narinig ba ako, Lola? Rinig naman. Walang problema. Maliit lang kasi. Pero kung malaki na, sa tingin nyo, dapat ganito pa rin ako. Di ba hindi? Makakatulong ang paggamit ng mic. So, ibig sabihin, we can decide na, okay, gumamit tayo ng mic. Di ba? Nagets nyo? Nagtataguyod ba ito ng kaayusan, paggalang at ikapagpapatibay ng iglesia? Yung mga ganong tanong. Nagsisilbi ba ito sa layunin ng iglesia sa halip na makaabala rito? No? Yung bang gagamitin natin, for example, kanina habang nagpe-pray si Papa Bong, nagpapatugtog tayo, makakatulong ba yon? Mas maganda pala i-off na lang natin. Hindi natin maririnig yung pray. Yung mga ganong bagay. Di ba sa ibang churches, mahilig sa ganon, di ba? Habang altar call, dapat may background music para umiyak ka talaga. Di ba? Sa mga ganong bagay. No? Ang paggamit ng mga kasangkapan tulad ng microphone or pagpili ng ayos ng pagsamba ay hindi po usapin ng katapatan laban sa wala ng katapatan. Tandaan niyo po, no? Yung mga ganito, paggamit ng mic, anong oras nag-i-start yung worship, hindi yan patungkol sa nagiging faithful ba tayo sa pagsunod. Wala pong ganon. No? Hindi po ganon yon. Okay? Ito lang po ay usapin ng maingat na pagde-decide. It's all about decision, wise decision. Okay? Gayunman, ang ganitong paghatol ay dapat laging maglingkod sa mga elemento. No? Kung paano natin naayusin yung circumstances ng worship, dapat maglilingkod siya sa layunin ng mga elemento ng pagsamba. Halimbawa, English ba dapat or Tagalog ang gagamiting Biblia? O sa konteksto natin, ang mas makakatulong kung Tagalog na Bible ang gagamitin natin. So you see, masaserve niya. O edi pipiliin ng pastor ninyo, Tagalog tayo. Masaserve niya yung purpose ng pagbabasa at pangangaral na makakatulong. Di ba?
Naintindihan niyo po yon? Okay. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ito lang, pagbulay-bulay lang, parang discussion lang. Ano-ano ang panganib ang pwedeng lumitaw kapag napagkakamalan ng mga iglesia ang mga circumstances bilang elements? Anong mga danger ang pwedeng mangyari kapag naiisip mo na yung circumstances ay elements ng worship? Elements ng worship, napakahalaga nun. Hindi dapat yun mabago or hindi dapat yun mapalitan. Pero paano? Anong mga danger ang mangyayari kapag napalitan mo na yung elements ay yung circumstances ginawa mo ng element? Ibig sabihin, for example, dapat walang drums. Pag may drums kayo, hindi kayo tunay na iglesia. O, anong danger yon? Anong nangyari kapag ganun? Nagiging? Sige, Yana. Nagiging base sa gawa po. Okay? Nababase siya sa gawa. Oo, kasi doon pwede maging focus yung worship natin. Nakala natin sumasamba tayo ng tunay kasi nga wala tayong drums, di ba? Sila hindi kasi may drums. So nagiging legalistic, di ba? Danger 'yun. Nagiging legalistic tayo. Okay? So malinaw po ba yung circumstances ng pagsamba? Okay? Ang kailangan lang dyan, wise decision kung mas makakatulong ba. So sa atin, minarapat natin na mag-aircon, minarapat natin na may speaker, minarapat natin na may mic, minarapat natin na... so, yun, mga decision. Pati yun, yung pag-awit ng hymn. Dapat ba a cappella? Dapat ba a cappella lang? Or dapat ba tugtog talaga na Or okay lang na gumagamit ng -1? Ano lang yun, no? Kumbaga, circumstances yun sa worship. Ang kailangan lang natin, wise decision. O sa atin, we decided na hindi mo na ito gamitin para mas ma-train at matulungan din. Di ba? Si Papa Bong, makafocus siya sa word. Di ba? Si Gab din, wala nang practice, no? Kanta-kanta na lang sa sarili. No? Tayo din. So, mga ganon, circumstances. Yun yung tinatawag na circumstances of worship. Okay na, gets nyo na? Okay, patuloy tayo. Sa ating pagpapatuloy, sasagutin natin ang tanong, bakit nagtitipon ang iglesia tuwing linggo? Sige nga, tanungin ko kayo, bakit linggo tayo nagtitipon? Ara Joyce, sige po. Habang may muna ako, no? Pagkakaalala. Kasi di ba parang unang araw ng linggo, ng isang linggo ay linggo, which is yun yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Yun ang Muling pagkabuhay? doon muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Okay. Tama ba? Tapos, Yun lang yung yun yung natatandaan mo. Bakit Sunday? Okay. Magandang sagot po yun. Baka may iba pa po. Bakit linggo po, Lola? Sa tingin mo, Lola? Para may pagkakaisa, no, sa pagsamba. Okay, kasi parang halos lahat ng churches po, no, Sunday. Okay, pwede po 'yun. Nanay Pearly. Hindi, nakatingin nga si Nanay Pearly sa akin eh. Eye to eye pa nga kami. Dahil iyon po yung araw ng Panginoon. Yun! Hindi, tama po. Tama yon. Lahat po ng sagot ninyo. And yes, Sunday po, kasi yun yung araw ng Panginoon. At bakit siya naging araw ng Panginoon? Kasi doon nabuhay ang ating Panginoon sa unang araw ng linggo. At alam niyo po ba, meron pong nakakamanghang katotohanan dyan kasi related siya sa new creation. Hindi ko lang siya maipipreach ng malinaw sa ngayon
Pero Lord willing, darating tayo dyan. Pero nabasa ko na to eh. Hindi ko lang masyado Pero ang ganda po, related siya sa new creation, tsaka sa rest. Parang ganito. Tama ba pagkakalala ko? Parang, di ba dati, ang Sabbath is Saturday? Which is the last day, di ba? Pero ang Sabbath na ng Christian is Sunday na. First day. Hindi na po Sabbath ang Saturday. Ang Sabbath na natin, kaya nga Sabbath school tayo eh. Di ba? Bakit? Bakit? Kasi, naalala ko yung naaral ko. Kasi nga, we are in the new creation and Jesus Christ is siya yung simula ng bagong nilalang. And tayo na ngayon ay nasa kapahingahan na ng Diyos. So, sorry, hindi ko talaga i-review ko yun, pero maganda po yung truth na yun. I-ano ko muna kayo, bibitinin muna. No? Kailangan mag-seminaryo si Pastor. Okay po. Pero ang ganda nung truth na yun. No? Ma-amaze po talaga kayo. So, okay, bagamat hindi taas ang inuutos ng kasulatan, wala pong direkta na sinabi sa New Testament, Sunday na kayo mag-worship. Wala po kayo mahanap na ganon. Okay? At wala ding tahasang isang particular na araw na inutos sa kasulatan sa parehong paraan ng pag-utos nito sa pagsamba mismo. Ang iglesia ay matagal nang nagtitipon tuwing linggo. Matagal na po. Even sa apostolic time, sa panahon ng mga apostol, linggo na po sila nag-worship. Okay? No? At yun ay kilala bilang, sinabi na ni Pearly, araw ng Panginoon. Kaya nga 'di ba, sinasabi natin Happy Lord's Day. No? Or sa Tagalog pa, maligayang araw ng Panginoon. Okay? Ang gawain ito ay hindi basta-basta lamang na pagdesisyonan ng mga mananampalataya. Hindi po ito yung parang, okay, Sunday na lang tayo. Pero meron pong dahilan bakit iyon ang naging araw ng pagsamba. At may malalim ito na katotohanan na nakaugat sa kasaysayan po ng pagtubos, sa history ng redemption. At titingnan natin ang mga dahilan na ito. Meron pong 5. Bakit ito ay tinawag na araw ng Panginoon? Una, yun po, yung sinabi ni Sister Ara kanina, muling nabuhay si Kristo noong linggo. Okay? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naganap sa unang araw ng linggo, which is Sunday. Okay? Hi, Jean. Nakauwi na si Jean. Nandiyan na si Jean. Kaya ang linggo ay isang lingguhang paalala. Ang Sunday po is weekly reminder yan sa atin na ang ating pagsamba ay nakaugat sa bagong nilikha. Yun pala yun. Nakaugat siya sa new creation at sa buhay ng muling pagkabuhay. Okay? Saan nakaugat ang ating pagsamba sa linggo? Ito ay nakaugat sa bagong nilikha, new creation. Bakit? Kasi doon nga nabuhay muli si Kristo. So doon, anong Tagalog ng inaugurate? Doon formally nagsimula ang new creation nung nabuhay muli si Kristo. Okay? At dahil nabuhay muli si Kristo, ang lahat ng mga bagong nilalang na ay mabubuhay ding muli. So, every Sunday is a reminder for you, kapatid, that you are a new creation in Christ. And also, mabubuhay kang muli. So, every linggo, no? Maging paalala yun sa atin, thank you Lord, I'm a new creation. The old has come. Baliktad. The old has gone, and the new has come. And isa pa, thank you Lord, Sunday is a reminder na hindi ako mananatiling patay, but ako ay mabubuhay muli. Okay? Kaya po,
ganun kaganda ang katotohanan, no, sa araw ng Panginoon. Pwede po ba magbasa tayo ng mga ilang verses? Paki-prepare po si Mami Aimee, Matthew 28 verse 1. Matthew 28 verse 1. Si Lola Lita, Mark 16 verse 2. Basa po, no? If handa, pakitulungan si Lola. Mark 16 verse 2. Matthew 28 verse 1 po. Mark 16:2. Nanay Pearly, Luke 24:1. Lucas 24:1. Luke 24:1. Kay Jan naman, John 20:1. John 20:1. Luke 24:1. Ulitin ko po. Kay Mami Aimee 28:1, Matthew 28:1. Kay Lola, Mark 16:2. Kay Nanay Pearly, Luke 24:1. Kay Jan, John 20:1. Okay. Simulan po natin kay Mami. Mateo 28 verse 1. Pakinggan po natin. Matthew 28:1. Pagkatapos ng Sabat sa pagkabukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. Yun na po. Pakiulit po ulit. Pakinggan po natin sa Matthew 28:1. Pagkatapos ng Sabat sa pagkabukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. Okay. Anong pinapakita doon sa verse na yun? Yun. Pagkabuhay, di ba? Kailan nabuhay? Pagbukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. So, Matthew 28 verse 1, malinaw na pinapakita sa atin na after Sabat, yung Sabat pa kasi dito, Sabado pa po yun. Yung, ano yun? Pag ano po yun? Pagbukang liwayway, no? Di Sunday na, bale. First day of the week na, unang araw ng Sanlinggo, pumunta sila sa libingan. Pero, wala na po. Ibig sabihin, buhay. Doon nabuhay ang Panginoong Hesus. So malinaw na pinapakita sa Biblia, linggo po nabuhay si Kristo. Okay? Pangalawa po, si Lola, Mark 16:2. Pakinggan po natin. Pagka umaga ng unang araw ng linggo, Mm. kasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Okay, ganun pa rin, di ba? Kailan po sila pumunta, Lola, sa libingan? Unang araw ng Unang araw ng linggo, which is linggo, Sunday. Nanay Pearly, Luke 24:1. Luke 24:1. Maagang maaga pa ang araw ng linggo. Mm. Ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Okay, kailan daw sila pumunta doon, Nanay Pearly? Linggo po. Linggo. Last, John 21. Verse 1 lang, verse 1. Chapter 20, verse 1. Ay, saan ka ba? 20, sorry. Chapter 20, verse 1. Sorry. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa bilibid. Believe it! Parang dun yun sa ano. sa libingan. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan ni si Maria Magdalena, samantalang madilim pa ay nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Sa believe it. Okay, nakawala na po. Diyan, nakawala na. Okay, kailan yan? Okay, so, ang apat po na writer ng gospel books, pare-pareho po sila ng record.
nabuhay ang Panginoong Jesus sa unang araw ng Sanlinggo. At yun ay ang linggo. So every time na pumupunta po kayo dito tuwing linggo, tandaan nyo, this is the day na nabuhay ang Panginoong Jesus. At ito yung araw ng paalala ng bagong creation or new creation at paalala ng pagkabuhay muli. Baka naman po, tuwing linggo, pagpunta nyo dito, matandaan nyo, bilibid. Wag po ganun. Baka bilibid na yung matandaan ninyo. Okay. Pero pwede rin. Kasi dahil doon, nakawala na tayo sa kulungan. Di ba? Okay. So, again, yun po yung unang dahilan bakit po linggo ay araw ng Panginoon dahil sa linggo, yung linggo, doon ay nabuhay muli ang Panginoong Jesus. At lagi niyong tandaan, paalala ito. Paalala ito ng bagong nilalang at pagkabuhay muli. Kaya, every Sunday, magalak kayo, no? Na kahit na may problema kayong pinagdadaanan or may sakit ka, tanda mo, Sunday is a reminder na may pagkabuhay muli. And I am a new creation in Christ. Bago na akong nilalang. Okay? Sige po, dito po tayo magtatapos muna sa number 1 na reason. Next Sunday, papatuloy tayo sa 2, 3, 4, and 5. Okay po? So tayo po ay mag-closing prayer muna. Magpasalamat tayo sa pagtuturo rin ito. O Diyos, aming gabay at patuloy na nag-iingat sa amin. Maraming salamat sa katotohanan at mga pag-aaral na amin pong natutunan sa amin pong Sabbath School. At patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang karunungan na nagbumula sa iyo, na ang mga katotohanan ito ay patuloy na humubog sa amin, sa aming pamumuhay na may lubos na kagalakan at lubos na kasabikan na patuloy pong matuto ng katotohanan at gaya nga ng paalala mo sa amin na ang malaking banta sa amin ay ang mga maling katuruan. Kaya nawa, Panginoon, sa iyong biyaya ay patuloy mo kaming pag-ingatan at patuloy na bigyan ng pagnanais na patuloy na aralin ng mga katotohanan. Mula sa iyo, O Diyos, at para po sa kaluwalhatian mo at para sa ikabubuti ng iyong kawan. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? 3 p.m. tayo po ay magsisimula ng afternoon service. Kain ulit, kain. Bago na yung pangalan nito, hindi na house, bilibid na. Ay, Gab, paano si Nanay Pearly?